So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, merong nawawalang record po sa Senado na parang pagkatapos ng investigasyon ng NICA, wala na po nangyari. Alam niyo ba yung NICA? Yung NICA po yun, National Intelligence. Basta yun. Intelligence po yung NICA. Kung ano bang ibig sabihin nun, no? So, yung NICA, mga kababayan, ito po yung intelligence sa Pilipinas. Oo. Pag merong imbestigahan, NICA po yun nag-iimbestiga. So, ngayon, meron po kasing nangyari nung pagpasok nga po ng PBBM admin na smuggling ng mga sibuyas. Di ba? Tambay lang po ako. Sa work. Hello po, thank you po, Ma'am Alaga 143, no? So, okay. Coordinating agency. Thank you, no, kay Sir Toto, no? National Intelligence Coordinating Agency. So, itong itong NICA, mga kababayan, inimbestigahan po yung pag-smuggle nga po ng sibuyas. Kasi nga po, yung sibuyas, umabot nga po ng 800 pesos per kilo. Ngayon, nalaman po ng NICA na meron palang hoarding at meron pong smuggling na nangyari. At yan po ay umabot po sa Senado. So, ano na nangyari? Wala na. Ano nangyari? So, balikan natin yan. Tingnan nyo to, Kayo'y magugulat sa mga taong sangkot dito. Saan na ba tayo? Ito pala yun. Okay. Takeru. Shout out mo naman si Makatizers and Laguna Zens Tiwa. Yan yung Laguna Zens. Senior citizens ba yan? Tama, no? Makati Zens tsaka Laguna Zens. Malamang mga senior po yan. Shout out po sa inyo, no? Okay. Nabaw na sa limot, di ba? Nabaw na sa limot pero si Sir Toto hindi nakalimot. Sabi dito, officials allegedly involved in agri-smuggling named. So, June 28, 2022 ito. Hindi pa presidente si Bongbong Marcos nito. Di ba? Sabi dito, no? A report from Senate Committee on the Whole released on Monday, June 27, revealed the names of individuals and officials allegedly involved in the smuggling of agricultural products in the country. Among in this list were Customs Commissioner Ray Guerrero. Yan yung mga pangalan, di ba? Pero may pangalan po dito nakakagulat. Ayan, no? Director Laarni Rojas, as well as Navotas Mayor Toby Chanco, 40 employees and several suspected smugglers. Tingnan ninyo, mga kababayan. Si Dracula. Si Toby Chanco. Kasama po sa smuggling. Mayor pa lang pala siya noon. Ano nangyari dito? Wala na, nakalimutan na. Wala na. So, di ba tandaan natin, di ba? Yung Navotas, may pier doon, di ba? Tama ba? May port pa sa Navotas. Sino ko nga kung may port sa Navotas? Navotas Port. Navotas Port. Meron! Meron! May port pala sa Navotas. Makati Zens, Laguna Zens, hello po, no? Yan. Shoutout po sa Makati Zens at sa Laguna Zens. Thank you po, no? Okay. So may port pala sa Navotas. Oo. Kasi ang alam ko lang kasi sa Caloocan tsaka sa Manila. Meron pala sa Navotas. Oo. So ngayon, mga kababayan, kasi pag sinabi mong sangkot si Mayor sa smuggling, ibig sabihin nun, doon pinapasok yung mga smuggling sa port. Di ba? Kasi, sige. Kayo. Hindi naman natin kailangan na magpakatalino dito. Pag si Mayor sangkot sa smuggling, ano ibig sabihin nun? Di ba? Paano nagiging sangkot sa smuggling si Mayor? Ibig sabihin nun, nagpapapasok siya ng
smuggled item sa lugar niya. Ganon. Di ba? Ganon lang. So, saan niya pinapasok? Pwede sa kalsada, pwede sa port. O, di ba? Yan tayo eh. O. Sangkot ka pala, Toby Chanko, kung mapagsalita ka, akala mo napakalinis mo eh. Pero syempre, ang bad news dito, mga kababayan, nakalimutan na to. Oh. So ito yun eh, ito yung balita no, itong kay Tito Soto pa nga to, no? Oh. O pwede rin ito, yung permit, si Mayor nagbibigay. O pwede rin ganyan, di ba? So, mga opisyal na sangkot sa smuggling sa bansa, pinangalanan na. Inilantad na ang pangalan ng mga individual na umano'y sangkot sa controversial na smuggling sa bansa. Ito, meron na palang pinapaimbestigahan eh. 3 taon na, wala pa rin. Nagkaroon pa nga ng ito, committee report pa nga ito, no? So, committee report June 1, 2022. Tingnan nyo ha. May Tito Soto pa ito. So, committee report 649. So, ibig sabihin nun, may nang abuso ng panahon nga po na yon na nagmamahalan nga po yung sibuyas. Tingnan ninyo ha. Lugi yung mga mangsisisig nun. Yung mga nagtitinda ng sisig, lugi nun kasi mahal ng sibuyas. Kaya pala napansin ko mga streetwise, no? Nung bumili ako ng sisig nung kasi paborito ko yan eh, sisig. Depende sa luto pero nung bumili ako ng sisig nung may crisis tayo ng sibuyas, yung mga nakalagay, yung mga nakalagay na po yung mga onion leeks yung nakalagay. Sibuyas, pati yung dahon, tinadtad na. Sinama na po dun sa sisig. Alam niyo naman, di ba? Nagpapasarap sa sisig, sibuyas eh. So, nung panahon nga po na yon, bumibili po ako ng sisig nun, yung iba nagsarado na. Oo. Sama ng sibuyas. Yung iba naman, di ba, maparaan pa rin eh, no? Pati yung mga onion leeks, no? Pati yung mga down sinama na po sa sisig. Para maglasang sibuyas lang, di ba? So, tingnan nyo ito okay. So, ngayon, alam nyo nakakagulat dito. Ang nakagulat dito, yung statement po ng ibang mga senador. Ito ako nagulat eh. So, tingnan nyo ito Noong June 28, sabi ni Joel Villanueva, June 28, 2022 ito sabi ni Joel Villanueva, di ba? Senator Joel Villanueva's statement on the inclusion of Mayor Toby Chanko in NICA list of alleged smuggling protectors. So, dapat bigyan linaw ng NICA ang basihan ng kanilang listahan. Napakahilaw ng listahang ito. Yun, di ba? So, nung panahon pala na kasama nga po si Toby Chanko sa mga smuggling nga po ng sibuyas, di ba? Pinagtanggol pala siya ni Joel Villanueva. Hindi lang si Joel, mga kababayan. Pati si Nancy Binay. Yan, no? On conclusion of Chanko's in Intel report submitted to Senate, a failure of intelligence. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Nancy Binay ito. So, mas magaling ka pa sa NICA. So, meron ka sariling investigador na dinibang mo yung investigasyon ng NICA. So, kaya naman pala mga kababayan, na ito si Toby Chanko, kahit pala nasangkot na sa mga flood control scandal yung mga senador, pinagtatanggol pa rin po ni Toby Chanko at nakafocus siya dito kay Martin Romualdez kasi pinagtanggol pala siya. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan, Ganun pala yun. Kaya pala, kapag tinatanong mo si Toby Chanko tungkol nga dito sa flood control scandal, hindi niya po masita-sita yung Senate. Kasi pinagtanggol pala siya nung panahon na siya po ay nag-smuggle ng sibuyas. At ang tinuturo lang po palagi ni Toby Chanko, si Martin Romualdez. Palike naman po ng content natin, Hello po, Aichang. Hello po, diba? Tingnan niyo yan, Meron pa yan dito, eh.
Sige, ito. Panoorin natin to. Photo to President-elect Ferdinand Marcos Jr., 22 names were identified as either suspected smugglers of agricultural products or protectors. Huwag kang magtira doon sa ulo. Lahat. Kung maaari, from the secretary down to the ASIC. The list included 10 government officials headed by Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero and other high-ranking officials of the Agriculture Department, Plant Industry Bureau, and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. DA Undersecretary Ariel Cayanan was surprised that he got implicated. He claimed that he has been staunchly advocating against smuggling in the agency. Hindi pong ipagtanong sa mga magsisibuyas na Nueva Ecija, Senendoro, ako po ang kanila takbuhan at kanduhan every time po na magkakaproblema po sila. BFAR meanwhile absolved National Director Gongona. The agency said that it was in fact Gongona who instituted reforms against corruption in the agency. Navotas Mayor Toby Chanco also denied being a protector. He clarified that it was he who reported the smuggling and diversion of imported fish to the DA. Aside Putang ina, ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Oh, tingnan ninyo ha. Oh, umira na naman po yung ugali ni Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco, ako nga yun ang report niyan eh. Tapos ako pagbibintangan ninyo, tanginan to. Kumita na yan, Toby Chanco. Oo, tingnan ninyo ha. Oh. Nung kumalat nga po yung 777 at saka yung 14 ba yun? Di ba? Ni Magalong, sabi ni Toby Chanco, ako nga una nagkalat niyan eh. O di ba? Ugali talaga ni Toby Chanco yan. Doon nasasabi niya, ay ako nag-expose niyan eh. Puro ako nag-expose niyan eh. Yung flood control daw mga kababayan. O di ba? Merong isang interview si Toby Chanco nang sabi niya no na yung flood control na yan, ako una nag-expose niyan. Ugali na talaga ni Toby Chanco yung ganyan eh, no? Na kapag merong pinagbibintangan sa kanya, lagi niya sinasabi, ako nag-expose niyan. Ayos talaga eh, no? Sabi ko sa inyo, matagal ng ugali ni Toby Chanco yan eh. Ako nag-expose niyan. Pabida, kaya nga, pabida. from the Navotas mayor, also in the list of alleged protectors is a certain Mayor Jun Diamante who is supposedly in charge of product smuggling in the ports of Davao, Protector pala. Protector pala ng smuggling. Yun pala yun. Cagayan de Oro, Cebu, and Subic. Also implicated is a certain Jerry Teves who is allegedly operating other major ports. As for sa mga industriya ng agrikultura or SINAG, they are not surprised that government officials are among those involved in agri-smuggling. Hindi naman magagawa yan kung wala silang cohort, wala silang kakutsaba sa mga ahensyang to. Malacanang meanwhile said they are one with the Senate in the campaign against corruption. They added that necessary charges have to be filed before the ombudsman so that the implicated will also be given due process. Ano kasi ninidigong ito, no? Alam nyo kasi problema dito, no? Ganyan po talaga problema sa Pilipinas, eh. Kapag yung isang aligasyon, tumatawid po sa bagong administrasyon, minsan po nakakalimutan na po talaga yan. Oo. Actually, ganun talaga. Kasi kung baga, ito nangyari smuggling nga po, noong panahon na po na to, nangyari na panahon ni Digong. Pero nagpatuloy po yung epekto nito noong panahon kay PBBM, di ba? Tingnan nyo ha. Sibuyas ng panahon ni PBBM noon, kakapasok na pa lang bilang presidente, 800 pesos. Yun naman pala, nagsimula pala ito noong panahon pala ni Digong. O, di ba? O nga, walang iya talaga si Toby Chanco, no? Tingnan niyo ha, sobrang kapal ng mukha niya ni Toby Chanco, no? Kasi meron yan one time na sinabi niya nga po, no, na, di ba, si Martin Romualdez nga hindi na implicated sa flood control scandal, sabi ng ICI. So sabi ni Toby Chanco kay PBBM na alis ako sa'yo, sabi niya ganun. Kapag yan, pinoprotektahan mo si Martin Romualdez, aalis ako sa'yo, sabi ni Toby Chanco yun. Ako nagtakad naman talaga dito, di ba? No, na paano po protektahan ni BBM si Martin Romualdez kung hindi nga siya sangkot sa flood control, sabi ng ICI. Paano po protektahan ni BBM doon? Ano po protektahan ni Presidente doon? Nakuha niyo yung point ko? Di ba sabi ni Toby Chanco yun eh. Kapag pinatanggol mo si Martin Romualdez, aalis ako. Hindi na tayo bate. Sabi niya ganun. So paano ipagtatanggol ni PBBM si Martin Romualdez kung di naman pala nakalista sa ICI?
At walang ebidensya. O, di ba? O. So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no, naman sabi nyo nga po dito, dito nga po sa balita nga po na to, no, na si Toby Chanco pala ay isa sa mga protektor ng mga smuggled na gulay at sibuyas, no? Nung panahon nga po ni Digong. So, tingnan nyo, ha, ganun pala talaga, no? Si Toby Chanco pala talaga, DDS pala talaga ito. DDS pala talaga. Alam nyo kung bakit, alam nyo kung paano ko nasabi? O, kung kayo ba politiko kayo, kung kayo mayor kayo, gagawa ba kayo ng katarantaduhan kung hindi nyo kakampi yung presidente? Kung hindi kayo malakas? Di ba? Ganun po yun eh. Tinanin nyo ha, sa Pilipinas po, minsan po gumagawa po ng kalokohan yung mayor pag malakas po sila sa presidente at sa DILG. Oh. So ngayon, ano man sabi ngayon natin dito? Kaya ba gumagawa ng katarantaduhan si Toby Chanco nung panahon ni Digong kasi kaalyado siya ni Digong? Di ba? Gulunggong smuggler din yan. Talaga si Toby Chanco, talaga. Kung makapagsalita, kala mo, napakalinis, di ba? So yun mga kababayan, no? So yun, no? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko po lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabis at pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Okay?